Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa inyong paboritong programa. Unang-una po, nagpapasalamat po muna ako nito mga nakalipas na araw. Overwhelmed ako kasi sobrang dami nagpapadala ng letter at natutuwa talaga ako na makita na maraming email na dumarating, maraming nagbibigay ng kanilang kwento, may mga to be continued, kaya siguro konting lang din sa iba nating mga tagapakinig na syempre yung mga tao may mga ginagawa din, so paunti-unti yung mga kwento din nila, no? May kwentong mahaba, may kwentong maigsi, so tanggapin natin na iba-iba kasi ng klase talaga yung mga tao, tulad nung sa kwento ni Christian na nakakaumay na daw pero naka 32, 33 pa silang pakikinig. Well, okay lang naman, no? Lagi ko nga sinasabi kung na-stress kayo, huwag kayong magpaka-stress sa buhay, no? Sa storya, kung nahabaan kayo, skip nyo na lang muna, walang problema doon, no? Okay, muli po ay magbabasa po tayo ng isang panibagong liham na ipinadala po, no? Huwag niyo pong kalimutan, dearkuyae@gmail.com. Dear Kuya E, simula po nang naspatan ko ang channel nyo ay madalas na akong naghihintay ng mga bago nyong uploads. Hindi po nakakasawa ang boses nyo at yung way nyo sa pag-deliver ng kwento. Sabi nga nila, rolang, walang cuts. Itago nyo po ako sa pangalang Revi at pasensya po sa mga listeners kung hindi naman ako ganun kaganda magkwento. Nais ko lang pong ibahagi ang isang kwento ng aking buhay nang umibig ako sa isang kaibigan. Sa aking kabataan, Kuya E, ay may katangi-tangi akong kaibigan na itago natin sa pangalang Tommy. Si Tommy po ay may ilang blocks lang ang kabahayan sa amin ng layo at naging magkaibigan kami simula nang may nambuli sa akin at pinagtanggol niya ako. Maputi si Tommy at bata pa lang tila ba may kagandahan na ang pangangatawan. Siya yung batang 10 years old pa lang, may abs na. Sinanay kasi siya ng tatay niyang dating sundalo. At aaminin ko, Kuya E, noon pa lang, panahon na yon ay iba na ang pagtingin ko kay Tommy. Espesyal siya para sa akin, gayong kaibigan lang ang turing niya sa akin. Kay Tommy ako rin natuto na maglaro ng paps tuwing naliligo kami at nagkakasabay o kahit pa sa kwarto lang niya. Sa malapit na dagat man o sa bahay, masasabi ko noon na kami ni Tommy ay kaibigang hindi rin talaga mapaglalayo. Itinago ko ng matagal ang pagkagusto ko sa kanya kasi wala naman ako nararamdaman na iba siya. Lalaking lalaki si Tommy, Kuya E, kaya tinanggap ko sa sarili ko na may best friend ako na tulad ni Tommy na maaasahan ko sa lahat ng bagay. Lumipas pa ang mga taon, Kuya E, lumaki si Tommy at nag-level up. Siyempre, lumaki rin ako. Maraming mga nag-crush kay Tommy. Napanatili ang kaniyang magandang pisik at aaminin ko, produkto kami ng mga Playboy magazines. Pero hindi niya alam na hindi talaga doon nag-standing ovation ng aking pops kundi ang panonood sa kanya. Matagal kong pinangarap na kahit isang beses lang, Kuya E, ay malantakan o magpalantak sa akin si Tommy. Hanggang isang araw doon sa kanyang kwarto ay hindi ko akalain na matutupad na nga ang aking gusto. Araw yun kung saan 2 araw na lang ay aalis na siya sa aming probinsya para mag-aral ng kolehiyo. Tinanong ako ni Tommy kung ayaw ko raw ba na subukan yung naroon sa magazine. Sabi ko, ha? Anong ibig mong sabihin? Sabi niya, ito oh. Pinakita niya sa akin ang ginagawa ng babae doon sa pops ng lalaki sa magazine. Naalala kong tanong ko sa kanya ay, pwede ba? Oo naman, sabi ni Tommy. Huwag ka mag-alala. Sekreto lang natin to. Di ba best friend tayo? Sagot ko, oo naman. Sa araw na yun, Kuya E, ay masasabi ko, pinaranas ko kay Tommy ang matagal ko nang gusto kong gawin. Na ikinabigla naman niya na magaling raw ako.
Hindi alam ni Tommy na lagi ko talagang pinagpapantasyahan iyon at nagpa-practice sa ulam na hotdog na breakfast. Iyon ang unang beses Kuya E na nagawa ko yun pero satisfied si Tommy. Hindi naman kalakihan ng kanya pero mataba yun. Sobrang taba. Sabi nga sa akin ni Tommy bakit ngayon lang daw kasi namin ginawa yun. Kung kailan naman na paalis na ako. Paalis na siya at maghihiwalay kaming dalawa. Sabi ko, matagal ko na gusto kaso baka hindi mo gustong gawin sa'yo. Sabi naman sa akin ni Tommy, kapag may bakasyon, pwede naman nating ulitin o pwede mong gawin sa akin. Kasi ako, hindi ko talaga gusto yung ganon. Sabi ko kay Tommy, walang problema at hihintayin ko ang kanyang pagbabalik. Kinisa ko ni Tommy sa pisngi, sabay sabing, thank you, best friend. Maraming binigay sa akin si Tommy na mga gamit niya, palibhasa at may kaya sila. Hiniling pa sa akin ni Tommy na magstay ako sa kanila bago siya umalis. Kaya naman pinagpaalam ako sa bahay. Walang ginawa kundi tila ba pina-enjoy ang aking paglantak at pinaubos ang bawat katas ng kanyang pops. Doon ako nagkaroon ng pagkakataon na magawa ang matagal ko ng gusto. Ang mayakap ko si Tommy sa pagtulog. Hanggang sa umalis siya sa probinsya, malungkot ako Kuya E pero kailangan tanggapin kasi may kanya-kanya din naman kaming mga buhay. Sinabi sa akin ni Tommy na sana wag ako magbago at patuloy na gawin ang aming sikreto dahil sa mamimiss niya ako. Nang mag-Christmas vacation Kuya E, muli kami nakita ni Tommy at muling naganap ang mga ginagawa ko sa kanya. But that time, nang pagbalik niya, ang dami na niyang alam. Gusto niyang subukan ang pumasok sa akin Kuya E na nagawa naman namin doon sa may tubuhan. Tubuhan talaga ha. Sabi ko nga ay punit kong punit dahil sa taglay na taba. Pero kinaya ko. Hanggang sa nasanay na rin ako Kuya E doon at laging ine-enjoy ang inihahain sa akin ni Tommy. Muli, may kalungkutan na naman nang matapos ang bakasyon pero sabi niya ay sa susunod naman ay mahaba ng bakasyon niya next year pagtuntong ng second year. Kahit walang pag-ibig bilang minamahal, galante naman sa akin si Tommy Kuya E sa mga pinamimigay. Minsan, binibigyan din niya ako ng pera. Parang baligtad Kuya E pero yun po yung katotohanan. Mabait naman talaga si Tommy. Kaya nga simula nung pagkabata ay naging matapang na rin ako at hindi nabubuli ng mga kalaro sa kapitbahay namin. Si Tommy yung super the best na kaibigan kaya naman patuloy ko siyang minamahal. Kahit na alam kong hindi masusuklian yon kailanman. Ang importante din ay hindi tulad sa iba. Pineperahan ako ay hindi naman sapagkat sa totoo lang wala silang mapapala sa akin. Nagpatuloy Kuya E ang mga ganong gawain namin ni Tommy at sabi nga nag-level up. Maraming pinasusubok at ginagawa sa akin si Tommy. May girlfriend si Tommy Kuya E pero syempre kapag nasa province ay parang ako ang girlfriend niya. Pero sa kama lang. O ano kaya sa tubuhan. Hindi lang hanggang doon ang samahan namin Kuya E kundi buhusan namin ang sama ng loob sa buhay ang isa't isa. One time Kuya E nang magkasama kami ni Tommy at malasing siya ay marami siyang pinagpasalamat sa akin. Sabi niya kahit anong mangyari ako yung kaibigan niyang tunay na maaasahan. Naiyak ako Kuya E. The way niyang binitawan ang bawat salita sa akin. Doon ko inamin sa kanya na sa totoo lang ay mahal ko siya. Pero alam ko naman na hindi niya mababalik yon. Niyakap ako ni Tommy Kuya E at sinagot na hindi ko lang naman nagagawa ang mga ginagawa mo sa akin pero wala naman akong problema na mahalin mo ako. Sa totoo lang Revi, ikaw lang naman ang tunay din na nakaintindi sa akin kaya salamat talaga. Isang madramang tagpo iyon sa aming dalawa Kuya E. Naintindihan ko siya kasi sabi nga niya kahit pala may pera sila o ang magulang niya, hindi pa rin talaga sapat kasi iba yung may pagmamahal at tulad ko na sobra yung pagpapahalaga ko sa kanya. Sabi sa akin ni Tommy Kuya E na hayaan ko lang siyang ibalik sa akin kahit lang sa mga paggastos o panggastos ko yung binibigay niyang pera sa akin na
nakakatulong naman talaga sa akin. Hindi ko na inintindi, Kuya Ik, kung anong klaseng relasyon ang sa amin basta alam ko mabuting tao si Tommy. Hindi ko pinigilan o hindi ko tinigilang mahalin siya, Kuya I. At siya naman naging mabuting kaibigan din naman sa akin sa lahat ng pagkakataon at sa abot ng kanyang makakaya. Hanggang lumipas pa, Kuya I, ang mga taon. Natupad ni Tommy ang kanyang pangarap. Isa na siyang ganap na pulis. Pero hindi siya nagbago sa akin. May nagaganap pa rin kapag kami lang ang magkasama. Kahit na siya mag-asawa at nagkaanak pa, Kuya I, ay kaibigang matalik pa rin kami. Sabi nga ni Tommy sa akin, Kuya I, ako lang din daw ang lalaki na naka-experience sa kanya. Bagamat marami naman siyang naging girlfriend. Sapat na sa akin ang naging relasyon namin ay friends with benefits o best friend with benefits na masasabi kong mas ako pa yung nakinabang. Lalo na yung perang binibigay niya sa akin ay nakapandagdag noon sa aking mga tuition fees. Proud ako sa aking best friend with benefits. Pareho na kaming nagtagumpay sa aming mga pangarap at larangan. Hindi nagbago ang aming samahan kahit bilang magkaibigan lang. Salamat po, Kuya I, sa inyong pagbibigay puwang sa iyong channel ng aking kwento. Hindi ko po agad may papangako pero susunod po ang kwento po ng aking unang naging boyfriend. Salamat po, Kuya I, at more blessings po sa channel nyo. Revi. Uy, maganda yung storya mo, Revi. Best friend with benefits, no? Natatawa ako dun sa tubuhan nyo talaga sinubukan. Medyo kakaiba din kasi yung iba, pineperahan sila nung lalaki pero ikaw, siya pa yung nagbibigay sa'yo at talagang sinabi mo na nga na mabait naman talaga si Tommy, no? Nakakatuwa lang yung inyong kwento na hanggang ngayon yung pagkakaibigan nyo nandun pa rin o yung pagiging mag-best friend nyo, yung pagtutulungan nyo kung pareho na kayo nagtagumpay pero nandun pa rin yung samahan ninyo. Magandang kwento pa rin ito, no? Kahit na sabihin mo na syempre dahil sa yun pero may love dun sa mga nangyari, no? Anyways, maraming salamat sa iyo, Revi, at maraming salamat. Hintayin namin yung kwento mo kahit kailan, no? Yung iba lang talaga medyo atat lang talaga. Pero okay lang yun, hayaan mo lang sila. Muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.